Chapter 3. Now, every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang Book of Titus. At from chapter 2 hanggang chapter 3, there are two subjects po kayong makikita sa Book of Titus. Yung tinatawag po na sound doctrine at yung pong tinatawag na good works. From chapter 2 hanggang chapter 3, ang mensahe po dito ni Titus ay patungkol po sa dalawang bagay na ito at kung paano related ang dalawang bagay na ito. Now, una, binanggit niya sa chapter 2 verse 1, sabi niya kay Titus, speak thou the things which become sound doctrine. Titus, trabaho mo, ikaw yung iniwang kong missionary dyan sa island ng Crete, may mga naiwang mga mananampalataya dyan. Gusto ko ikaw ang magsalita ng mga bagay na angkop sa sound doctrine. Makita natin from verse 2 hanggang verse number 9, ano yung mga good works na pwedeng maproduce ng mga mananampalataya kung si Titus ay magsasalita ng mga sound doctrine. Sa verse 2, yung mga aged men, mga men ay pwedeng maging sober, may control sa kanilang sarili, pwedeng maging grave, temperate, sound in faith, sound in charity, sound in patience. Para sa mga aged men, sa mga aged women, magkaroon sila ng holiness, maiwasan nila yung pagiging false accuser, maiwasan nila na yung alak, at maging tagapagturo sila ng mga mabubuting bagay. Good works po yun. Yung mga young women naman, ano yung good works na pwedeng maproduce ng sound doctrine sa mga young women, which is sa verse 4 and 5, na sila ay maging obedient at sa kanilang mga, mahalin nila yung mga husbands nila, mahalin nila yung mga children nila, maging sober sila, maging discreet, maging chaste, maging keeper at home, maging obedient sila sa mga husband nila. Good works po yun. Yung mga young men ay yung pagiging sober-minded, good works po yun. Jump tayo sa verse number 9, yung mga servant, paano sila magiging obedient sa kanilang mga master, good works din po yun. At sa verse number 12 ng chapter 2, yung pagdi-deny sa ungodliness, yung mga gawa na ungodly, bahagi po yun ng good works. Yung pagdi-deny ng worldly lust, ang ating katawan ay gusto laging magkasala, mag-fornicate. Pero kung ikaw ay may good works, tinuturuan ka ng Panginoon na iwasan yung mga bagay na yon. Yung pamumuhay ng soberly, righteously, and godly, yun po ay mga good works. So kung mapapansin po ninyo, yung pong mga exhortations sa chapter 2, lahat po ng yun ay nagpapatungkol sa good works. Pati yung chapter 3, verse 1 and 2, paano yung relasyon natin sa government natin, sa mga ruler natin, bahagi po yun ng good works. So, isa ding makikita ninyo, yung sound doctrine. Nakita natin sa chapter 2, verse 1, inutusan ni Paul si Titus na isalita niya yung mga bagay na ayon sa sound doctrine. Mapapansin nyo din sa verse number 10, chapter 2, verse number 10, chapter 2, verse 10, na yung sound doctrine, yung doctrine, ay pwede itong ma-adorn, pwede itong ma-beautify, pwede itong gumanda sa pamamagitan ng good works. Paano pong example nun, Brother RJ? Anong halimbawa nun? Kung halimbawa ako ay alam ng aking komunidad na ako ay Kristiyano, alam ng aking komunidad na ako ay nagsisimba sa church, alam ng komunidad na ako ay disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, paano pag ako ay nakita ng aking mga kapitbahay na ako ay nagiinom? Mabu-beautify ba yung sound doctrine? Anong magiging resulta nun sa mga kapitbahay ko? Kung makita ako ng mga kaklase ko na, ay, Kristiyano si RJ, pero nag-cheat din siya. Tapos, ay, Kristiyano si RJ, nagsisimba si RJ, disipulo siya ni Kristo, pero siya ay pala sinungaling, pala mura. Nabu-beautify ba yung sound doctrine? Hindi po. Kaya, kung ikaw ay mananampalataya at ginagawa mo yung good works, sabi ng verse number 10, chapter 2, verse 10, pwede mo ma-beautify, pwede mo ma-adorn yung sound doctrine ng Panginoon. Na nanaunawaan po ninyo. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at hindi ka namumuhay ng sakdal, dinudungisan mo ang sound doctrine ng Panginoon. Ay hindi lamang in-expound ni Paul yung sound doctrine, binanggit niya sa verse 14 ng chapter 2, kung ano to yung sound doctrine nito. Ito yung sound doctrine patungkol sa kaligtasan
na ginawa ng Panginoong Kristo sa atin, on how Christ or God redeemed us from all our iniquity, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, at tayo ngayon ay ginawang tao na ng Panginoon. Dati tayong pagmamay-ari ng kasalanan, pero ngayon pagmamay-ari tayo ng Panginoon. At kung ikaw ay tinubos na ng Panginoon at hindi nakikita sa iyo ang good works, dinudungisan mo ang sound doctrine. Nauunawaan niyo po ito? Hindi lamang doon, from chapter 3, verse number 3, hanggang verse number 6, ito yung napag-aralan natin 2 weeks ago, kung paano yung sound doctrine patungkol sa salvation ay ine-elaborate ni Apostle Paul. Kung paano ang Panginoon, sa verse number 3, Titus 3:3, kung ano yung sinful condition natin before. Bago ka naligtas, ito yung mga kalalagayan mo. Ikaw ay foolish, disobedient, deceived, deserving diverse lust and pleasure, living in malice, in envy, hateful, and hating one another. Paalala ko po sa inyo, ito pong verse number 3, ito po ay soteriology. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? Ito po ang pinag-alisan sa iyo ng Diyos nung niligtas ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nakatunay na nakaranas ng kaligtasan, inalis ka ng Panginoon sa mga kalalagayan na ito. At hindi mo na nakikita ang sarili mo na gumagawa ng mga bagay na ito. Ang isang problema sa isang professing Christian, kung nakikita pa rin yung mga bagay na ito, let's say, serving diverse lust and pleasure, kung nakikita pa rin yung katatangian ng verse number 3 sa taong professing Christian, probably hindi talaga siya ligtas. Nauunawaan niyo po ito? Kasi ito pong verse number 3, ito po ay salvation verse. Ito yung ginawa ng Diyos sa isang taong niligtas niya. Inalis siya ng Panginoon sa kalalagayan na ito. At kung kahit ikaw ay church member, kahit ikaw ay baptized, pero ikaw ay nasa kalalagayan pa rin ng verse number 3, probably you're not saved. You need to get saved. Dahil yung verse number 3 po, ito po ay soteriology verse, salvation verse. So, hindi naman doon, sa verse number 4 and 5 and 6, nakita natin 2 weeks ago, kung paano yung salvation na ginawa sa atin ng Panginoon. Kailan tayo niligtas ng Panginoon? Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, yung kindness ng Panginoon ay kanyang ipinamalas. Hindi lamang doon, diligtas tayo ng Panginoon hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa ng katuwiran. Kahit ikaw ay sumusunod sa batas, kahit ikaw ay nagsisimba, hindi yun ang basihan ng Diyos sa kaligtasan mo, kundi sa pamamagitan ng kanyang habag. Ang Diyos ang nahabag sa tao, ang Diyos ang namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ang naawa at ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Hindi lamang yun, sa verse number 5, binanggit din ni Paul yung washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ito po ang nangyayari sa isang tao niligtas po ng Panginoon. Ang banal na Espiritu po ay ipo-pour out ng Diyos sa tao iyon at doon po mangyayari yung regeneration at yung washing and renewing ng banal na Espiritu. Hindi lamang doon, sa verse number 7, which is ating pag-aaralan, yung justification. Anong mga bagay na ito? Yung verse 3 hanggang 7, ito po yung sound doctrine. Ibig sabihin, para sa Panginoon, ano ang doktrina ng Panginoon patungkol sa kaligtasan? Ano ang paikot-ikot na, ano ang doctrine, paano ang Diyos theologically ay nagliligtas? So naunawaan niyo po ito. Para kay Titus, tandaan niyo po, ito pong Book of Titus. Sulat po ito ni Pablo para kay Titus. Ang trabaho ni Titus, kailangan niya itong ituro sa mga mananampalataya. Titus, kailangan mong ituro ito sa mga mananampalataya para mag-produce sila ng good works. Kaya mapapansin niyo po sa chapter 2 verse 1, but speak thou the things. Mapapansin niyo din sa chapter 8, chapter 3 verse 8, which is pag-aaralan natin later on, sabi ni Paul kay Titus, and these things I will that thou affirm constantly. Ituro mo to, paalala mo to palagi sa kanila, yung sound doctrine upang mag-produce ito ng good works sa kanila. At pagka nag-produce ng good works sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng sound doctrine, ang good works na ito ang magbo-beautify sa sound doctrine.
Nauunawaan niyo po ito? Si Titus ang may trabaho, ang preacher, ang may trabaho ituro ang sound doctrine, at kailangan tanggapin ito ng mga mananampalataya upang mag-produce sila ng sound doctrine, at ang magiging resulta nito ay mabubeautify yung sound doctrine. So ito po yung cycle na tinuturo po dito ni Paul para po sa mga mananampalataya. Titus, trabaho mo na ituro yung sound doctrine. Mga Kristiyano, trabaho niyong tanggapin yung sound doctrine at i-apply ito sa inyong buhay upang sa pamamagitan ng inyong mga gawa, mabubeautify, ma-adorn, mapapaganda ninyo ang sound doctrine. Kaya nga tingnan niyo po, ang isang Kristiyano po na nagpo-produce ng good works, kinahahangaan siya ng mga tao sa paligid niya. Bilang halimbawa, nung ako po'y bagong ligtas, alam ko na pag-araw ng linggo, dapat nasa church ako. And then meron akong trabaho, may interview ako na bagong trabaho. At sabi ng manager, okay ka ba na magtrabaho anytime? Meaning, ibig sabihin, anytime, kapag may problema dito sa site, kailangan on call ka. Sabi ko dun sa katrabaho, dun sa manager na nag-interview sa akin, Sir, hindi po ako pwede ng Sunday dahil meron po akong church. At doon sa pamamagitan ng testimony ko, humanga yung manager na yon. O sige, papayagan kita, hindi kita aabalahin ng Sunday kasi alam ko na meron kang prinsipyo, meron kang belief, meron kang maayos na belief. At sa pamamagitan noon, yung manager ko, kinahangaan yung aking pananampalataya sa pamamagitan ng good works. Naunawaan niyo po ito? Kaya kung nakikita ang good works sa buhay ninyo, Kristiyano, napapaganda ninyo ang doktrina ng Panginoon. And in opposite, in contrast, kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay Kristiyano, pero walang makitang mabuting gawa, kabanalan, katuwiran sa buhay mo, you know what? You are despising. Dinudungisan mo ang sound doctrine na ibinigay ng Panginoon. Makitaan ka na nagdadala ka ng Bible, pero ang buhay mo ay contrary sa tinuturo ng Bible. You are despising. Hindi mo binubeautify ang sound doctrine, kundi dinudungisan mo ang sound doctrine. At yan po ang Book of Titus. Now ngayon po, i-conclude natin yung section kung saan ipapakita ni Paul yung ultimate connection ng sound doctrine at sa good works, which is verse number, let's see here. Babasahin po natin ng sabay-sabay yung Titus chapter 3, verse 6 and 7. Nandiyan na po kayo? Titus chapter 3, verse 6 and 7. Ready? Basahin natin sabay-sabay. Ready? Read. Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. And then verse number 8 po ulit. Sabay na po natin yung verse 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which shall believe in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto them. Ay po lahat ay sandaling manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa Book of Titus na tinuturuan niyo po kami, Ama, kung paano ang sound doctrine at ang good works ay magkasamang binigay po ninyo upang kami, Panginoon, ay malumago sa inyo pong salita. We pray, Ama, na patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, and we pray na ang inyo pong salita ay ma-interpret namin properly so that mag-produce kami ng good works sa aming pong mga buhay. Tulungin niyo kami at kaawaan. In Jesus' name we pray. Amen. So, quick review po tayo. Nakita natin po sa Titus 3, 1 and 2, ano yung good works natin toward our ruler. Ano ang dapat relasyon natin patungkol sa ating barangay captain, sa ating mayor, sa ating presidente. Makikita natin na kailangan nating magpasakop at huwag tayong magsasalita ng laban sa kanila. Kung ikaw ay Kristiyano at nagpo-post ka sa social media ng slanderous word toward the ruler, violation yon ng Titus 3, 1 and 2. Naunawaan niyo po ito? At hindi lamang doon, sa verse 3, nakita na natin ito kanina, kung ano ang ating dating kalagayan. Kung ikaw ay saved, dito ka inalis ng Panginoon. Sa verse number 3. From verse number 4 hanggang verse number 6, nakita na natin to, napag-aralan na natin to, paano tayo niligtas ng Panginoon. Gusto kong i-highlight dito na ang Diyos ang naawa sa atin. Sa kanyang habag, iniligtas tayo ng Panginoon, niredeem ka,
sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, tinubos ka ng Diyos sa isang kalalagayan ng pagiging makasalanang buhay at inari kang tao ng Diyos. Yun po ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Let me say this po, ang salvation po na tinanggap ng Kristiyano ay hindi lamang ticket para tumungo ng langit. Akala ng iba, pag ikaw ay saved na, niligtas lang tayo ng Diyos sa impyerno. Hindi po. Ang kaligtasan po na tinanggap natin, kung ikaw ay nagsisi at nanampalataya, niligtas ka ng Panginoon sa kalalagayan na pagmamay-ari ka ng kasalanan. Kaya po ang tao, never na makakatakas siya sa kasalanan kasi alipin siya ng kasalanan. Tingnan niyo po, maraming tao ngayon, pinipilit magbago, pinipilit umalis sa bisyo, pinipilit na umalis sa pangangalunya at pagkakasala, pero hindi nila po yun magagawa kasi ang tanging solusyon lamang po ay kaligtasan. Pag ang tao po ay naligtas, ang Diyos po sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang tutulong po sa Kanya na maalis sa kalalagayan ito. At yun po ang nakita po natin. Ngayon, sa verse number 7, dito po, dineclare dito na hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, ang main verb po ng ang isang main verb ng verse 5 ay God save us. He save us. Niligtas tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, sa verse number 7, that being justified by His grace, tayo din po ay justified. Mga words na gusto ko pong i-highlight dito po sa pag-aaral natin, yung sa verse number 14 ng chapter 2, yung word na redeem. Chapter 2, verse 14, God redeem us. Tinubos. Dati kang pagmamay-ari ng kasalanan, dati kang nasa kasalanan, pero tinubos ka sa sanglaan, ngayon pagmamay-ari ka na ng Diyos. Sa verse number 5 ng chapter 3, God save us. Niligtas ka ng Panginoon mula sa kasalanan. Pero dito po sa chapter 7, we are justified. So ito po yung mga words na nagpapakita ng sound doctrine patungkol sa salvation. Redeem, save, and justified. Now, Brother RJ, anong ibig sabihin ng justified? Ang justified po, ito po ay legal term. Pag sinabing, or forensic, or legal term. Pag sinabi pong justified, ibig sabihin po nito is a judicial declaration and not a moral improvement. Ito pong justified, hindi ito parang, ay, nagbago na yung buhay ko, justified na ako. Hindi po ganito to. Pag sinabi pong justified, imagine ninyo, may nagkaso sa inyo. Imagine si Nicole ay kinasuhan si Cham ng pagiging magnanakaw. Let's say ganito. Ang ginawa ni Nicole, nagsampa siya ng kaso. And then, nagkaroon ng hearing, and then sabi nung judge, wala namang matibay na ebidensya si Nicole. Kaya, pagkatapos ng paglilitis, sasabihin nung judge, si Cham ay not guilty. Yung pong pagsasabi ng judge na si Cham ay hindi magnanakaw, yun po ay justified. Ibig sabihin, a judicial declaration na pagpo-pronounce ng pagiging matuwid ni Cham. Naunawaan niyo po, di ba, sa hearing, pagkatapos ng hearing, tapos talo yung kaso, ang sasabihin ng judge, inosente itong inaakusahang ito. Wala siyang sala. Yun po ang justified na tinatawag. At nung tayo po ay naligtas, hindi lang tayo niredeem ng Panginoon, hindi ka lamang niligtas ng Panginoon, ikaw ay pinronounce na acquitted. Walang kasalanan. Imagine ninyo to, tingnan niyo po ito, kung ikaw ay saved, I'm talking about sa taong ligtas. Imagine mo yung buhay mo dati. Kung paano sinuway mo ang Panginoon, paano nilabag mo ang utos ng Panginoon, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, niligtas ka ng Panginoon at ngayon, sinabi ng Diyos, sa hustisya ng Diyos, si RJ, aking anak, wala siyang sala. Yun po ang word na justified. Inaring ganap, justified, pinronounce na not guilty, or pinronounce na acquitted. Yun po ang word na justified. Kaya pag humarap ang tao po sa Diyos, kaya po ako ngayon, bilang patutuo ko po, kaya po ako ngayon ay nakakapanalangin sa isang Diyos na makatarungan at sa Diyos na banal, kasi ako ay na-acquit na. Yung mga kasalanan na ginawa ko laban sa Diyos,
sa harapan ng banal at matuwid na Diyos, wala akong sala. Kasi justified ako. Kaya alam ko na anytime pwede akong humarap sa Diyos. Kasi sa paningin ng Diyos sa akin, ako ay justified na. Dahil sa kanyang biyaya. Nabanggit doon, that being justified by His grace. Ibig sabihin ng grace sa kanyang kabutihan, sa kanyang favor. Kaya nga kung ikaw ay Kristiyano, just think about salvation. Salvation is not just a ticket to heaven, na masaya lang tayo that we're going to Zion. Yes, yun isang aspect ng salvation. But just imagine, ikaw ay isang taong lumabag sa utos ng Diyos, pero ikaw ay diniklara ng banal na Diyos, wala kang sala. Anong mararamdaman ni Cham pagkatapos ng maraming trial na sinabi ng judge, ay walang kasalanan si Cham, hindi siya magnanakaw. Di ba? Iba yung epekto nito sa tao na inakusahan. At ganun po yung word na justified. We are justified by His grace. Yung pong word na justified, ito po ay nasa aorist tense. A little bit of grammar. Pag sinabing aorist tense, ito po ay decisive and completed act na ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, long time ago, nung ikaw ay nagsisi at nanampalataya, nung araw din na yun, hindi ka lang binigyan ng banal na Espiritu, hindi ka lang na-renew, hindi ka lang na-regenerate, hindi ka lamang ni-redeem ng Panginoon. Nung araw din na yun, sa ustisya ng Diyos, sa korte ng Diyos, diniklara kang wala kang sala. Yun po ang word na justified. At ito po ay in passive voice. Ito pong verb na ito, a little bit of grammar, ito po ay nasa passive voice. Ibig sabihin, tumanggap ka. Ikaw yung tumanggap nito, ng action na ito. Hindi ikaw ang gumawa ng action na ito, kundi itong action na ito ay ginawa sa iyo. Ang Diyos ang gumawa nito sa iyo. Pinakita po dito na ang Diyos sa kanyang pag-ibig, diniklara ka niyang matuwid. At ano yung agent? Ano yung basis? Anong basihan? Bakit kaya tayo diniklara ng Diyos na matuwid? Dahil ba nag-church tayo? Dahil ba tayo ay nabaptize? No. Ang pinakadahilan kung bakit ka diniklarang matuwid ng Panginoon ay babalik pa rin ito sa grasya ng Panginoon, that being justified by His grace. Kabutihan ng Panginoon. Just imagine that. Ginawa ng Panginoon na tayo ay sakdal at matuwid sa harapan niya, hindi pala dahil sa aking ginagawa, kundi dahil kung sino siya at kung gaano siya napaka mabiyayang Diyos, gracious God. At dito, mapapansin niyo po, yung structure po ng verse 7, yung pong word na that, di ba, mayroong conjunction sa unang bahagi ng verse 7. Ang kadugsong po noon ay that we should be made heirs according to the hope of eternal life. So in terms ng grammar, pag in-examine niyo po yung original Greek po nito, yung pong conjunction na that, ini-introduce po dito ni Paul kung ano yung intended purpose for which God saved the believers, or bakit tayo niredeem ng Diyos, bakit tayo niligtas ng Panginoon, at bakit tayo justified ng Panginoon. Upang, which is that, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon at justified ng Panginoon upang tayo ay maging tagapagmana. Tagapagmana ng ano, Brother RJ? Tingnan po natin. Dito po, yung word na heirs, ang ibig sabihin po nito ay inheritor or one who receive a portion of inheritance. Halimbawa, ang iyong tatay or nanay isang hasindero at nung namatay yung tanay at tatay mo, ipinamana sa iyo yung lupa, ang tawag sa iyo ay heirs. Tagapagmana, inheritor. At ito, yung pagiging heirs natin, God saved and justified the believers so that they, the believers, might enter into the new condition of being heirs of eternal life. Heirs of eternal life. Anong tinutukoy ditong heirs of eternal life? Eternal life. Heirs of eternal life. Kaya pala tayo niligtas ng Panginoon, kaya ka ni-redeem, niligtas at justified, ay upang maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Heirs of eternal life. Dito po, ang tinutukoy po dito po ipinapakita nung phrase na hope of eternal life. I'm sorry.
meron palang hope po dito, heirs of the hope of eternal life, according to the hope of eternal life, yung pagiging tagapagmana po natin, ang standard po dito ay yung pong expectation po natin ng buhay na walang hanggan. Bahagi ng ating tagapagmana, in context po dito, ang tinutukoy po dito ay yung expectation po natin ng buhay na walang hanggan. Yes, ang eternal life po, ito po ay present possession ng Kristiyano kasi sabi ni Kristo sa John 5:24. Tingnan niyo po quickly. Sa John 5:24, may request na basahin natin to ng sabay-sabay. Ang eternal life po, ito po ay present possession. Ibig sabihin, kung ikaw ay ligtas ngayon, meron kang eternal life. John 5:24. John chapter 5, verse 24. Basahin po natin together. Ready? Read. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. So mapapansin niyo po dito, once ang isang tao ay nanampalataya kay Jesus Christ, meron siyang buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ay ligtas ngayon, ikaw ay merong buhay na walang hanggan, na kahit ikaw ay mamatay, physically, ikaw ay tutungo sa piling ng Diyos at meron kang buhay na walang hanggan. At hindi mabubura ang pangalan mo sa Book of Life. At itong eternal life na ito, hindi lamang ito present possession, ito din po ay future inheritance. Anong ibig sabihin ng hope of the eternal life? Ibig sabihin po dito na kahit ang eternal life ay nasa iyo na, Kristiyano, sa mga mananampalataya, ito ay fully inherit mo and perfected in the age to come. Anong context nito? Pag dumating ang rapture, magkakaroon ka ng resurrected body at ipipray ka na ng Panginoon sa presensya ng kasalanan, presensya ng makasalanang mundo ito, and so on and so forth. Yun po yung tinutukoy dito ni Paul na heirs according to the hope of eternal life. Kaya tayo ni-redeem, sinave at justified upang gawin tayo ng Diyos na tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay ng walang hanggan. At hindi po doon natapos, hindi lamang doon, kinunclude ni Paul sa going back in Titus chapter 3, yung verse number 8, sinabi ni Paul dito, pagkatapos i-explain yung salvation, yung redemption, yung salvation at yung justification, sinabi dito ni Paul sa verse number 8, this is a faithful saying. Ito po ay isang kataga na nagpapakita na yung binanggit ni Paul na redemption, salvation, justification, and becoming heirs of heirs according to the hope of eternal life. Dito po, yung tinuro niyang sound doctrine, gagawin po niyang good works. Ito pong verse number 8, ito po ay formula ng buong chapter 2 and 3. Kung paano sa pamamagitan ng verse number 8, binigyan niya ng recipe, binigyan niya ng connection, binigyan niya ng application na yung sound doctrine na tinuro niya, ito po yung sound doctrine, ay paano ito mamumunga ng good works sa buhay ng Kristiyano. Sabi niya dito, this is a faithful saying. Pag sinabi pong faithful saying, ito po ay kilalang kataga po ni Pablo. Si Pablo po ang laging gumagamit po nito sa kanyang mga pastoral epistle. Ang ibig sabihin po nito, Titus, I just explained to you yung redemption, salvation, and justification. Alam mo, Titus, ito ay faithful saying. Ito ay trustworthy. Ito ay reliable. Ito ay katanggap-tanggap. At dito, sabi pa ni Paul, hindi lamang Titus, ito ay trustworthy saying or reliable statement, kundi sabi pa dito ni Paul kay Titus, and these things, ano yung these things ng verse 8? Contextually, ano yung these things? Sa tingin niyo, ano yung these things? Yung mga in-explain niya, yung redemption, salvation, and justification. Itong mga bagay na ito, Titus, these things, I will that thou affirm constantly. Bumalik ang attention ni Paul kay Titus. Titus, I just explained to you the doctrine of salvation.
At ikaw, Titus, bilang missionary na iniwan kita dyan sa Crete, trabaho mo that thou affirm this constantly. Anong ibig sabihin ng affirm constantly? Yung pong affirm constantly, let's see here. Ibig sabihin po noon ay to insist strongly. Titus, itong mga bagay na binanggit ko, i-affirm mo to constantly or to insist it strongly or to declare it confidently. Ituturo mo ito, ipapaliwanag mo ito sa mga tao, ipapaalalamahanan mo siya palagi, ipupush mo to, ituturo mo to ng malinaw, ituturo mo to confidently sa mga tao. Ituturo mo kung paano ang Diyos nagliligtas palagi. Palagi mo silang papaalalahanan, palagi mo silang tuturuan patungkol dito. Bakit? Dito sabi ni Paul, and these things I will that thou affirm constantly. Ano yung kasunod na bahagi? That they which have believed in God, yung mga taong nanampalataya sa Diyos, yung mga believers, might be careful to maintain good works. Napansin niyo yung paano kinunik ni Paul yung sound doctrine na kailangang i-affirm constantly. Titus, affirm constantly. Ituro mo sa palagi ng malinaw, na nauunawaan ng mga tao, na may apply nila sa kanilang buhay, marirealize nila sa kanilang buhay. Lalabo sila sa salita ng Panginoon. Titus, gusto ko that thou affirm these things constantly. Para yung mga tao na tinuturuan mo, Titus, that they may be careful to maintain good works. Ano yung ibig sabihin ng might be careful? Yung pong phrase na might be careful, meron po itong idea ng pagkakaroon ng continuous attentiveness or habitual concern. Tanong, Kristiyano, meron ka bang habitual concern na gawin ang tama? Pag dumating yung temptation, gusto ng laman mo at gusto ng dyablo na gumawa ka ng kasalanan, meron ka bang habitual concern na gawin ang tama? Yan po yung might be careful. Hindi lamang po ito merong idea ng continuous attentiveness or habitual concern. Halimbawa, pag to illustrate yung word na might be careful, sino sa inyo dito ang germaphobe, tawag doon? Germaphobe or yung ayaw sa germs? Germophobia or something like that, na pag merong nahawakang madumi, alcohol kagad. Pagka merong umatsing sa jeepney, alcohol kagad. Yun po ang idea na constantly kang attentive, na kailangan mong malinis ang iyong sarili. At ganun po ang verb na ito, might be careful. Tanong, Kristiyano, meron ka bang katangian na ganun? Na sa bawat punto ng buhay mo, pipilitin mo na huwag labagin ng Diyos? At yun ay napoproduce sa pamamagitan ng sound doctrine. Hindi lamang doon, isang bagay na makikita niyo po dito, yung phrase na to maintain good works, nakita natin yung might be careful. Pag sinabing might be careful, meron kang habit na concern na gawin ang tama. At yung word na to maintain good works, ito po ay merong idea na i-devote mo ang sarili mo sa bagay na mabuti. Devotion mo. Hindi lang ito gagawin mo ang mabuti, kundi i-devote mo ang sarili mo sa paggawa ng mabuti. Meron pong pagkakaiba na gumagawa ka ng mabuti, merong iba, yung devotion na ng buhay mo ang gumawa ng mabuti. Maraming Kristiyano, yes, gumagawa sila ng mabuti, pero ang buhay nila ay hindi devoted sa paggawa ng mabuti. So, ito pong phrase na that they might be careful to maintain good works, napakabigat po nito. Ito po ay isang kalalagayan ng isang Kristiyano na continuous siyang attentive. Meron siyang habit na i-devote niya yung kanyang sarili na gawin ang tama. Let's apply it. For example, ano yung mga good works na binanggit dito ni Paul? For example, sa mga aged men ng chapter 2 verse 2, to be sober. Meron ka ba, men, meron ka bang continuous attentiveness or habitual concern
na i-devote mo ang sarili mo, na kokontrolin mo ang katawan mo. Yan po ang to maintain, that may be careful to maintain good works. Sa buhay mo, nakadevoted ang buhay mo, pagising mo ng umaga, gusto ng katawan mong magkasala, pero sabi mo, hindi, mayroon akong devotion na gagawin ko yung tama. Tanong, let's apply it sa mga women. Sa chapter 2, verse 3, yung mga aged women, magkaroon ng holiness. Yung conduct nila ay maging banal. Ang tanong, sa mga women, meron ka bang katangian na ganyan? Na hindi ka lamang banal, na ginagawa mo sa bawat action mo ay sakdal na bagay, kundi nakadevoted ka na hindi mo lang gagawin yung bagay na sakdal, kundi ang buhay mo ay devoted sa paggawa ng sakdal. Naunawaan niyo po yung pagkakaiba? Dito, sabi ni Paul kay Titus, you affirm it constantly sa mga mananampalataya. Para yung mga mananampalataya ay maging devoted sila sa paggawa ng mabuti. At yun po ang makikita natin. Dito po, kung ang mga tao po nananampalataya kay Jesus Christ sa Panginoon ay lalago sa understanding ng salvation. Gusto ko pong pansinin ninyo yung connection ng dalawang bagay nito. Connection po nito. Kung ikaw ay Kristiyano at naunawaan mo ito on how God redeemed you, na dati kang alipin ng kasalanan, dati kang anak ng dyablo, dati kang tinakwil ng Diyos, pero tinubos ka ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. If you will just grow from it, and now you realize that when God saved you, binigyan ka ng banal na Espiritu. Siya yung presensya ng Diyos sa iyo. Kung paano gusto mong magkasala pero may banal na Espiritu nasa iyo, He poured it abundantly. Kung mauunawaan mo lang yung Kristiyano, at ngayon mauunawaan mo na ikaw ay justified ng Panginoon, diniklara kanyang matuwid. Dati kang karumal-dumal sa harapan ng Diyos, pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, justified ka ng Panginoon. Kung ikaw ay lalago lamang doon, Kristiyano, hindi mahirap ang paggawa ng mabuti. Just think about that. Just think about it, na yung bawat hampas na ginawa ng mga Romanong sundalo kay Jesus Christ, paano siya dinuraan, paano siya bilang pag-alipusta, sinuutan siya ng koronang tinik, at yung koronang tinik parang barbed wire. Nakakita na kayong barbed wire na napakatilos at pinulupot sa kanyang ulo to the point na dumanak ang dugo sa kanyang buong muka. Just imagine that, na dahil lang ginawa yun ng Panginoon upang i-redeem ka. Dati kang pagmamayari ng kasalanan, pero tinubos ka ng Panginoon. At hindi lamang doon. Hindi sa pamamagitan ng ginagawa mo dahil sa kanyang habag, niligtas ka ng Panginoon. At ngayon, diniklara kanyang matuwid sa husgado ng Diyos, sa Supreme Court ng langit. Pag tiningnan ka ng Diyos, walang salang tao ito. Just imagine that. Yun ba ay magpuproduce ng good works? Na ang tanging tao po, hindi na, yung katotohanan na yan, at kung yun ay hindi nagpo-produce ng good works sa'yo, probably you're not saved. Probably you need to get saved. Kasi kung mauunawaan nyo lang yung salvation na ito, i-devote mo ang sarili mo na gumawa ng mabuti. Just imagine, yung bawat hampas ng latigo sa Kanya, kung aariin mo, ay, kasalanan ko yun. Kaya hinampas si Jesus Christ kasi nagsisinungaling ako. Kaya hinampas ng Panginoon, kaya yung bawat hampas ng martilyo sa pako na habang bumabaon yung pako sa kamay ng Panginoong Kristo, kung aariin mo lang na kaya pinako si Jesus Christ ay dahil sa iyong mga kasalanan, I think magbabago, madidevote mo ang buhay mo sa paggawa ng mabuti, Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano. Kaya nga dito, makikita po ninyo yung theology ni Pablo kung paano, kung mauunawaan lang natin ang salvation. Tandaan nyo po, pakinggan nyo po ito, ang salvation po, hindi lang to parang ticket patungo ng langit. Na parang pag bumili ka pag may flight ka, at meron kang booking na, meron kang board pass, makakapasok ka sa aeroplano, hindi po ganun ang salvation. Kailangan po nating mga Kristiyano na lumago sa doktrina ng kaligtasan.
upang madidevote natin ang sarili natin sa paggawa ng tama. Kaya kung tulad ng nabanggit ko po sa inyo, kung ikaw ay isang tao na wala ka pa rin pakundangan na labagin ang Panginoon, probably you're not saved. Probably you're not saved. At kung ikaw ay Kristiyano, just think about salvation that we receive. Sa tingin ninyo, magpuproduce ito? Sa tingin niyo sapat? Sapat kaya yung dugo na nadanak sa krus upang kung ako ay aged man, ay makontrol ko yung aking sarili? Sa tingin niyo sapat kaya yung koronang tinik na isunuot kay Jesus Christ kung ako ay women, ay magkaroon ako ng kanda na banal? I think sapat yun, Kristiyano. At dito makikita natin, sa trabaho ni Titus, napakabigat po ng trabaho po dito ni Titus kasi si Titus ang mag-a-affirm nito constantly. Titus, ipaliwanag mo ito ng malinaw, ibanggitin mo ito ng malinaw sa mga mananampalataya para ang mga mananampalataya ay ma-devote nila constantly ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. At huling bahagi ng verse 8, sabi dito ni Paul, kinungklud niya, these things are good and profitable unto men. Titus, lahat ng nabanggit ko sa iyo, mula sa chapter 2, verse 1, hanggang sa verse number 8, lahat ng ito, Titus, ito ay mabuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. So dito po makikita ninyo, as we close, kung paano ang kahalagahan ng sound doctrine. Sound doctrine, contextually, patungkol sa salvation. Trabaho ng preacher, trabaho ng tagapangaral, that we affirm it constantly. Kaya nga, every time na bukas ang church at nagtuturo sa church, pinapaliwanag ng preacher ang doctrine, kailangan nasa church tayo kasi trabaho namin na magturo ng sound doctrine. Bakit? Kasi inaasahan pala tayo ng Panginoon na mag-produce ng good works. Hindi lamang ito paggawa ng good works, tandaan nyo, kundi i-devote mo yung sarili mo constantly sa paggawa ng mabuti. At anong magiging resulta nito? Kung ang Kristiyano, bawat church member ay merong good works sa kanilang buhay, Titus 2:8, mabu-beautify or ma-adorn ang sound doctrine. Di ba nakakamanghang isipin na sa komunidad ninyo, alam na Kristiyano ka at alam na merong iba sa buhay mo? Hindi ba alam na maganda sa classroom ninyo? Nakikita ng mga kaklase mo, ay ito, Kristiyano to, pero talagang magandang ehemplo yan. At kapag binuksan mo na ngayon yung Bible, makikinig sila kasi nakikita sa buhay mo. That's the beautification ng sound doctrine. At yan po ang book of Titus. So, ngayon po bilang challenge, gusto ko pong dalhin sa inyo na kung ikaw ay hindi paligtas, kung ikaw ngayon ay hindi pa nagsisi at nanampalataya, pwede mong maranasan ang pagpapala na ito kung ikaw ay magsisisi at mananampalataya. Para naman po sa mga mananampalataya na kung ikaw ay saved na ngayon, alam mo na ikaw ay ligtas. Kapatid, hindi ka lang niligtas ng Panginoon sa isang dagat-dagatan ng apoy, niligtas ka ng Panginoon sa presensya ng kasalanan. God redeemed you. Tinubos ka ng Panginoon. And God saved you. Hindi dahil sa work of righteousness mo, hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, kundi dahil sa kanyang habag. At alam mo, binigyan ka pa niya ng banal na Espiritu. He poured it out abundantly. At hindi lang doon, you are justified. Justified. Sa Supreme Court ng langit, pag humarap ka through your prayer, alam mo na matuwid ka sa harapan ng Panginoon because by His grace, He justified you. Na kung ikaw, Kristiyano, maunawaan to, I think, meron bang dahilan na tayo ay gumawa ng mabuti? And I think, ang book of Titus, tinuturuan tayo na meron. Tayo pong lahat ay manalangin. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa pag-aaral po namin ng theology ni Apostol Pablo kung paano ang sound doctrine ay nagpo-produce ng good works at kung paano ang good works ay magbo-beautify, mag-a-adorn sa sound doctrine. Salamat Ama sa napakayamang katuruan Panginoon ng inyong pong salita. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan. Panalangin namin Ama na sa aming imbitasyon, kayo din po ang mangusap. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo,